A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. We're living in a world full of voices. Marami po tayong tinig na naririnig kahit saan tayo magpunta ngayon. Mula sa media, sa mga hearing, sa Senate, politics, even religion. Iba-iba ang naririnig po natin. But one thing is sure, hindi po lahat ng naririnig natin totoo. Hindi po lahat ng tinig na naririnig natin ay voices ng truth. May isang kabataan na nagtanong kay Pastor Joey po isang araw at sabi, Pastor Joey, why there's so much lies and deception? Bakit nga ba, sabi ng kabataan, bakit ang daming kasinungalingan at daming mga panlilinlang? Marami pong sagot. But the Holy Spirit impressed upon my heart, ang pinakatamang sagot, there is an enemy. Pagsabi sa katabi, there is an enemy. May kaaway po talaga eh. Sabi ng Efeso 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers of the darkness, wickedness in the high places. Kaya nga po ang aking mixing mensahe ngayong umaga ay isang teaching message. Pinamagatan ko pong how to avoid spiritual deception. Basahin ko po yung napaka-strong word ng Panginoong Yesus sa John 8:44. Paano niya i-describe ang kaaway natin sa Bible? Sabi niya, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. Nagpatuloy ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Ang ibinigay ng Panginoong Yesus na pangalan sa kaaway, siya ay father of lies. Pastor, ano ibig sabihin nun? Hindi po yun ordinaryong salita. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita ay napaka-clear ng kanyang description. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin po niyan, at the very core of his being, nature ni Satan ang magsalita. Tanong, pwede ba siyang magsalita ng totoo? Ang sagot, hindi. Sapagkat siya po ay ama ng kasinungalingan. Dinidescribe ng Panginoong Yesus si Satan at the very core ng kanyang being, nature niya yung magsinungaling. Sa kanyang misyon, para siya magtagumpay, ang kanyang gagamitin ay pagsisinungaling. Kaya father of lies. Sabi ng Panginoong Yesus, there is no truth in him. Ibig sabihin ng word na father sa context ng Bible, pakisabi po, originator. Siya po ang nag-originate ng kasinungalingan. Ibig sabihin ng father, siya po ay authority. Siya po ang source ng lahat ng kasinungalingan. Pastor, why there is so much deception? Ang sagot ko po yun ang greatest weapon ni Satan magsinungaling. Pagsisinungaling. Bakit ang daming spirito na ganito? Pastor, kasi yan ang power ni Satan Pangalawang talata na babasahin ko, I will try to expound po ito mga babasahin ko mamaya, ay nandun po sa Genesis chapter 3, verse 13. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pagkatapos na pong ma-deceive si Eva, Genesis 3:13, then the Lord said to the woman, what is this you have done? The woman said, the servant deceived me and I ate. Doon sa Eden, nag-appear si Satan sa isang ahas at dinaya niya si Eva. At ang sabi niya, ano ba ang sabi ng Diyos? Ayun po, nagtanim agad ng doubt. Tinanong anong sabi ng salita ng Diyos. Ganito raw, pag ito'y hinawakan namin, kakinain namin, sabi ni Satan, pinalitan niya. Sabi niya, hindi totoo yun. Ang totoo nun, pag kinain niyo yan, magiging Diyos din kayo. Tingin po kay Pastor, mas pinaniwalaan niya ang sinabi ni Satan kaysa sinabi ng salita ng Diyos. May kausap po ba ako? It's easy to be deceived kapag ang pinakinggan mo yung sinasabi ng iba, hindi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa panahon pong ito ngayon, tingin po kay Pastor, mabilis lang. Ang talagang usapin ay sino ba ang may hawak ng truth? Natutuwa po ako pag pinag-usapan ng katotohanan,
ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos. So yung unang battle sa Bible ay hindi po digmaan, kundi deception. At ang unang labanan sa Bible ay words. Pakisabi po, words. Iyan po ang labanan din natin sa bansa, di ba? Words, balita, magbabalita, magti-TikTok, social media. Ang labanan po, words. Pero ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Alin ang totoo? Yun po Yun ang mabigat. Kung ang pinaniniwalaan mo, akala mo truth, hindi pala truth. Yun po ang mabigat. Kaya po maraming tao, akala nila ligtas sila. Yung pala, pagising nila, nasa impyerno sila. Sapagkat ang pinaniwalaan nila, hindi truth ng salita ng Diyos. Kaya po hindi birong bagay sa Panginoon ang pagsisinungaling. Kaya po dun sa Bagong Tipan, 2 Corinthians 11 verse 3, sa panulat ni Apostol Pablo, ganito naman ang sabi niya, "But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve," ayan po, talagang dinaya ng kaaway, "by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Ang kulang sa marami pong tao, sorry po, kulang po ng discernment. Pakisabi po, discernment. Ang ibig sabihin ng discernment, yung kakayanang alamin kung yung nagsasalita ba'y nagsasalita ng totoo o hindi. Yun po yung kahinaan ng ating panahon na kaya po ang aking topic how to avoid spiritual deception. Maging ang mga Kristiyano po, alam nyo kaya po sa banal na kasulatan, ang daming babala na maging watchful, dapat tayo magbantay. Naalala ko doon sa Matthew 24 verse 4, ang sabi ng Panginoon maging maingat kayo, baka kayo ma-deceive din ng kaaway. In the last days, ang pinakamatindi pong spirit na pinawalan ng kaaway ay spirit of deception. Sige, pakita natin yun. Kaya po lagi nating pinakikita yung ating scripture, sinusuportahan natin yung tinuturo, para kayo mismo sa sarili nyo, nakikita nyo, totoo ba sinasabi nung nagtuturo o imbento lang yun. Sabi ng Matthew 24 verse 4, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Pag binasa natin, ang pinaka-context po ng verse na yan ay sa last days. Pastor, last days. Yung unang dumating si Jesus, tingin po kayo, ang interpretasyon ng unang dumating si Jesus, ang Panginoong Jesus, hanggang sa bumalik po siya, sako po yun ng last days. Kaya tapo, nabubuhay po tayo sa last days. And binanggit ng Panginoon, itong matinding spirit na meron sa last days. Kaya po huwag kayong magtaka, ang pagkakaroon ng mga Facebook, mga TikTok, lahat ng social media yan, tingin po kay Pastor, paghahanda po yan. Sapagkat lahat ng yan, maganda po yan, parang kutsilyo yan Pwede mong gamitin na panghiwa ng karne, pero din natin gamitin pang saksak ng tao. Ganun po yung information. May kausap po ba ako ngayong umaga? Maganda po yung information, pero pagka naging disinformation, misinformation, yung information hindi na maganda. So today, pag-uusapan po natin ito, paano natin protektahan ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating church, sa lahat ng mga misinformation at sa lahat ng deception na pinawawalan ng kaaway. Tatlo lang gagawin ko. I try to define and explain sa context ng Bible, Pastor, ano ba yung deception? Kasi spiritual deception. At bibigyan ko po kayo ng 3 forms of deception sa context ng Bible. Hawakan niyo po yung Bible niyo at sundan niyo po yung pag-aaral. Pangalawa, i-share ko sa inyo yung 7 top lies ni Satan. 7 mga kasinungalingan ni Satanas na baka pinaniniwalaan mo. At pangatlo, pag-uusapan natin paano natin maiwasan at malabanan ito. Sige po, simulan na natin yung pag-aaral. 2 Corinthians 11:3, "But I fear lest somehow, as the serpent deceived," ayan, "with his craftiness, so your minds." Pakisabi, your minds. Ang una palang nadadaya, isip muna. Yung isang kasinungalingan, kaya paulit-ulit pinalalabas Dadating ang panahon, kasi paulit-ulit mong pinakinggan ng kasinungalingan, dadating ang panahon, tatanggapin mo yung kasinungalingan, totoo na. That is the power of suggestion. Kaya nga po Facebook pag wala kang ginawa, kundi mag-Facebook, ang tanong ko, pagkalipas na nakikinig ka sa lies, baka pinaniwalaan mo na yung kasinungalingan, hindi mo alam.
Kaya mahalaga po, bago muna tayo mag-Facebook, may salita muna tayo ng Diyos. Are you there? Kaya sabi sa Tagalog, 2 Corinthians 11:3, ngunit ako'y nababahala, baka tulad ng panlilinlang ng ahas. Kay Eva, sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, mailigaw rin ang inyong pag-iisip. Ang ibig sabihin ng spiritual deception, nalinlang ka, nalisya ka, napaniwalaan mo yung isang bagay na hindi totoo. Pero ang paniwala mo, totoo. Yung suot mong sapatos sa pagmamadali mo, akala mo Mike pala, Mike. Kaya 3 takbo lang, tanggal na ang swelas. Pinagmamalaki mo yung nabili mong kwintas, gold. Pero nung inilagay sa suka yung kwintas mo, namuti at napatunayang yung suka ay puro, pero yung kwintas ay hindi puro. You see? But you believe it. May kausap po ba ako? Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Spiritual deception, tinatanggap mo mga lies about God, about His Word. Gawin nating praktikal. Ang sabi nung nag-aalok sa iyo, kikita ka ng malaki rito. 15%! Saan ka naman nakakita ng 15%? Walang ganon. Dapat magtanong ka muna, totoo ba yan? Pakitanong nga po sa katabi, totoo ba yan? Ito pa, deception ni Satan. Simple lang, sasabihin sa iyo, walang makakaalam nito. Pwede po ba akong magtanong? May sekreto nga bang kasalanan? May kasalanan ba tayong pwedeng gawin na walang makakaalam? Di ba lahat ng kasalanan ay hayag sa harap ng Diyos? Somebody say amen. Hebrews chapter 4, verse 13. Sa mata ng Diyos, wala namang nalilihim. Lahat ng bagay ay hayag. Nakikita. Sabi po, nothing in all creation is hidden from God's. Di po ba? Saan ka magtatago? Sa pinakamadilim na motel, hindi ka ba makikita ng Diyos? Okay lang ho ako magtanong. Somebody say amen. Nakakita na kayo ng elepante? Si pastor naman, oo. Na nagtatago sa ilalim ng puno ng kamatis? Oo, natawa kayo. Anong ibig sabihin? Exaggerated yun. Kahit magtago ang elepante sa ilalim ng puno, tiyak nakikita siya, ang laki-laki niya eh. Anong kasinungalingan ang pwede nating itago na hindi nakikita ng Diyos? Walang makakaalam yan na magsisinungaling ka. Deception, paliwanag ko pa, balikan natin yung outline. To mislead by giving a distorted impression. Nagbibigay ka ng impression eh. Alam niyo ba ang deception ay parang totoo? Alam niyo ba ang deception, it is attractive? Pastor, patunayan mo. Tingnan po natin, Genesis 3 verse 6. Nung tiningnan ni Eva, yung bawal na ipakain ng Diyos, when the woman saw that the fruit of the tree was good. Pakisabi po, pleasing. Pakisabi po, desirable. That is the power of deception. Ipapakita sa iyo malaki ang kikitain mo para ka makumbinsi ng illegal recruiter. Kaya ikaw naman, binenta mo yung bukid mo, yung bangka mo, lahat. Sapagkat nangangarap ka, ang ganda ng offer ng illegal recruiter. Pagdating mo doon sa airport ng ibang bansa, peke ang iyong permit, peke ang iyong passport. Yung po ang deception. May impression ka na totoo yung hawak ko. Illegal pala, hindi ka muna. Ang sasabihin mo, kasi yung kapatid Kristiyano yun Kaya ang paniwala ko, hindi naman siya magsisinungaling sa akin. Nung kinausap mo yung kapatid, hindi naman ako yun yung nag-recruit sa akin Tapos turo na naman. Yung nag-recruit sa akin, di ba yun ang nanggaling kay Eva at kay Adan? Sabi ng Panginoon kay Adan, bakit mo ginawa, Adan? Sabi niya, si Eva 3 anyo ng panlilinlang sa Bible. Being deceived. Kaya ka na-deceive, may nandaya sa'yo. This is when an external source, a person, a false teacher, culture, or even Satan leads you away from the truth by influencing your thoughts, beliefs, or actions. Si Eva ay nadaya. Sabi niya, the serpent deceived me, so I ate. Pero bago nangyari yun, nagsuggest muna si Satan sa kanya. Pinakita ni Satan sa kanya, maganda, magiging parang Diyos. Pastor, anong ibig sabihin? Kumikilos po tayo. Nagsasalita tayo ayon sa nailagay sa ating isip.
Nag-iiba ka ng kilos eh. Sabi mo ng kapitbahay mo, sabi ng kapitbahay natin, marami ka raw utang. Kaya nung dumaan yung kapitbahay mo, nako, ang uso mo, ang taas. Sinusungitan mo. Hindi ka man lang nag-check, totoo kayang sinabi niya yun. May isang kapatiran po nagdaramdam siya sa kapatiran. Kasi magkapitbahay sila sa subdivision eh. Kasi tuwing nagluluto, yung kumare niya, lagi nagdadala ng ulam. Kumare, sinigang na bangus. Pagkalipas ang ilang araw, kumare, nagdala naman ng kare-kare. Pagkalipas ang isang araw, nako, napakasarap. Sinampalukang manok. Yung sumunod na mga linggo, hindi na nagdadala. Kaya nagdaramdam siya kay kumare. Sabi niya, kumare, ako ba may nagawang mali? Bakit? Hindi man lang ako makatikim kung ano yung niluto mo. Sabi niya, kumare, gustong gusto ko eh. Kaya lang lahat ng mangkok namin, andun sa inyo. Wala kang sinole. Alam niyo ho, ang mga joko talaga, matatalino lang ho ang nakakakuha niyan eh. Minsan pwede kang ma-deceive ng sarili mo eh. Na kaya hindi nagbibigay kasi galit, yung pala, yung mangkok nasa inyo. Pakisabi nga sa katabi mo, isoli mo yung hindi sa'yo. Punta po tayo sa pangalawa. May kausap po ba ako? 3 forms of deception. Pangalawa, pakisabi po, self-deception. Something you do to yourself. Pwede rin naman pala nating dayain ang sarili natin. This form of deception happens when you convince yourself of a lie. Di po ba? You ignore, you justify, or misapply the Word of God. Kaya sabi ni James, sa James 1:22, but be doers of the Word and not hearers only, deceiving yourselves. Pwede nating dayain yung ating sarili. Paano? Ang dami kong narinig na salita ng Diyos. Sa kabila ng dami kong narinig na salita ng Diyos, ang buhay ko, hindi pa rin nabago kasi hindi ko naman in-apply ang salita ng Diyos. Narinig ko lang. Di ba kaya sabi ni James, ang isang taong humarap sa salamin, tapos makita niyang puro uling ang kanyang muka at umalis na hindi niya tinatanggal yung uling, ganun po tayo eh. Pero kahit marinig mo naman yung salita ng Diyos eh, at hindi mo i-apply, that is self-deception. At maniwala po kayo, si Judas nakinig ng maraming beses kay Jesus. Bakit hindi na save? Kaya huwag kang maniwala dahil naupo ka sa church, save ka. Hindi totoo yun. Si Judas, nakinig kay Jesus, paulit-ulit, pero kailanman hindi niya binuksan ang puso niya kay Jesus. Pwede pong ganun tayo sa church eh. Akala natin, pag sumama tayo sa Kristiyano, Kristiyano na tayo. Hindi ka Kristiyano kasi tumabi ka sa Kristiyano. Hindi ka naging Kristiyano kasi nagtaas ka ng kamay. Naligtas ka at naging Kristiyano ka sapagkat tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nagsisi ka, tinalikuran mo ang kasalanan. Yan po ang problema eh. Maraming pumupunta sa church, kumukuha ng impormasyon, nakikinig ng sermon, but never binukas ang puso kay Jesus. Someday, somehow, bawat pakikinig po ng salita ng Diyos, dapat may desisyon tayo. Punta po ako sa ikatlo. Deceiving others. Ayun. Deceiving others. Dadayain mo ibang tao. Sinisira mo na yung pangalan ng tao eh. Chismis lang pala yung hawak mo. Sabi ko nga tama eh. Yung mga taong galit sa'yo, kahit anong totoo, hindi paniniwalaan pa rin eh. Ang paniniwalaan pa rin, madalas, yung gusto nilang paniwalaan. Ito po, deceiving others sa Bible. Si Ananias sa kasi sa pera. Nagpretend na ibinigay nila lahat. Kasi ang kanilang ginagaya si Barnabas. Binenta niya yung kanyang ari-arian. Nagpretend siya na ganun din siya, generous. Acts 5 verse 3. Then Peter, Ananias, how it is that Satan has filled your heart, that you have lied. In-expose na-discern ni Peter. Sabi niya, bakit ka nagsinungaling? Hindi ka naglahi sa tao, naglahi ka sa Diyos. You have not lied to men, but to God. Verse 5. When Ananias heard this, he fell down and ano po ang nangyari sa nagsisinungaling? Punta po tayo sa pangalawang puntos. Are you learning something? Top common lies of Satan. Bibilisan ko. Number 1. Unang lie ni Satan, did God really say? He questioned God's word.
Ang strategy niya, mag-introduce ng doubt. Sabi niya, ay wala na, outdated na yan. The grass withers, the flowers faded, sabi ng Isaiah 40 verse 8. But the word of God abides forever. Mahalagang alam natin ang salita ng Diyos eh. Hindi natin minamaster yung lies, inaalam muna natin yung katotohanan. Somebody say amen. Sabi ng John 17:17, ang salita mo ay katotohanan. Para malaman mo muna yung peke, dapat alam mo yung totoo. Are you listening? Doon po sa Matthew 4:1-11, anong pinanglaban ni Jesus? Di po ba salita ng Diyos? Pakisabi nga sa katabi mo, salita ng Diyos. Dumating si Satanas, nag-i-introduce ng temptation, lies. Pero sabi ng Lord, Matthew 4:4, it is written, again and again. Repeated, ang sinasabi lang ng Diyos, ng Panginoong Jesus, it is written. Mga kapatid, pinakamahalaga po yung salita ng Diyos. Dumating po ang panahon, di na tayo nagdadalang Bible, nalulungkot ako. Pag tinataas yung Bible, ang itataas yung cellphone. Sabi niya, andito kasi yung Bible eh. Sa panahon namin ng Arroyo po dala yung Bible, may dalang pangkulay, kinukulayan lahat ng verses na marinig kay Brother Eddie. Ganun po ako Kinakabisa ko yung mga verses na naririnig ko, hindi ko alam. Ganun pala kahalaga yun. We need to dig deeper. Pangalawa po, na lie ni Satan. You won't surely die. Hindi ka mamamatay. Number 2, minimize po yung sin consequences. Yun pong ginawa ni Satan, hindi ka mamamatay Namatay po ba si Adan at si Eva? Hindi po agad namatay. Yan po ang tinuturo sa atin ng mundo. Dina-downplay yung consequences ng kasalanan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is, ang rebellion hindi harmless. Ang pagsisinungaling hindi harmless. Kaya nga ibubulid ng Diyos sa impyerno lahat ng mga mapagsinungaling Ang Diyos nagpapatawad. Si David, nangalo niya, pinatawad. Pero yung consequence na natili sa pamilya niya. Hindi nawala yung sword. Ilan sa anak niya namatay sa sword. Yung consequences. Di po ba? Andun pa rin. Number 3 na po pala, sorry. God is holding out in you. Hindi, may tinatago ang Diyos sa iyo Kaya ayaw niyang ipakain yan sa iyo Sabi ng Psalm 84:11, no good thing does He withhold from those who walk uprightly. Sinasabi ni Satan, ako, hindi kayo totoong mahal ng Diyos. Pwede po bang sabihin ito ngayong umaga bago po ako magtapos? Kung nagdududa kayo sa pagmamahal ng Diyos, isa lang sasabihin ko, pakitingnan natin ang cross. Bumalik kayo sa cross. Hindi nga ipinagkait ng Diyos ang kanyang isang anak. Hindi pa po ba sapat yun para sabihin na mapagmahal at matapat ang Diyos sa bawat isa sa atin? Mismo ang kanyang anak Number 4, follow your heart. Sabi ng mundo, sundin mo lang yung magpapasaya sa iyo. Alam niyo po ba, hindi lahat ng magpapasaya sa atin ay totoo. Ang dapat i-follow mo, follow the Word of God. Somebody say amen. Why hindi ko dapat sundin yung puso ko? Madalas. Kasi ang puso ay mapanlin lang. Jeremiah 17 verse 9. Possible yung desire ko, mali. Pwede po ba yon? Are you there? Kaya i-check mo sa salita ng Diyos. Pastor, I am in love. Tapos sasabihin mo, may asawa? In love ka sa may asawa? Are you listening? Paano mo sasabihin love yun? Sorry po, but let me use the word lust, L-U-S-T. Sabi niya, Pastor, pero hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Aba, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Tama, are you there? Your heart can lie. Sabi niyo sa akin, Pastor, paano ko malalamang mali? Number 1, ano mang kaisipan mo na nagsasuggest ng kasalanan, hindi po sa Diyos yun. Are you there? Are you there? Ano mang kaisipan na kontra sa salita ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. Hindi magsasuggest ang Diyos ng masama. Hindi magsasuggest ang Holy Spirit ng kasalanan. At sasabihin mo ngayon, nanguusap May confirmation. May confirmation, pareho kayong may asawa. May kausap po ba ako? Deception! Plain and simple. Na-deceive ka nung pakiramdam mo. Emotion are not always real. Pero itong salita ng Diyos, pwede ko sabihin, ito po ay katotohanan. Pang-5, pang-6, pang-7, tapos na po ako, application na lang po tayo.
Panlima, you can change, hindi ka na mababago. Yan po ang sinasabi ni Satan lagi. Minsan yung shame and hopelessness, resulta ng condemnation yun eh. Kaya marami pong tao, based po sa pag-aaral, nag-suicide sila sapagkat ang feeling nila hopeless na sila. Wala silang kapatawaran. Lumapit sa akin yung isang babae na nasa maling relasyon. Sabi niya, hindi po ako member niyo eh. Pero umaatin ako rito, tuwing narinig ko kayo, gusto kong iwanan yung maling relasyon. Pero sinasabi ng isip ko, ngayon ka pa ba? Ngayon ka pa ba magbabago? Sabi ko, ano yung nasa isip mo, ate? Truth or lies? Sabi ko, lies yan eh. Binuksan ko yung Philippians 4:13. Pinabasa ko, I can do all things. Anong nakalagay? I can do all things, Philippians. Through Christ Jesus, I can do all things. Pagdating sa ikapito, sumisigaw siya, I can do all things. Lumuhod siya, umiyak, nagrepent. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sa church, sabi niya, Pastor, malaya na po ako sa maling relasyon. Totoo po ang salita ng Diyos. Naku, mahina ang palapak nyo. We can do all things through Christ Jesus. Ilan ang nakikinig ngayong umaga, ang lies ni Satan, di ka na mababago. Ang lies ni Satan, habang panahon ka ng ganyan. Pero ang katotohanan po, kaya kang palayain sapagkat ang pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay na ngang malaya. Yan po ay salita ng Diyos, hindi salita ni Pastor Joel. Pang-anim na kasinungalingan, everyone else is doing it. Lahat naman ginagawa yan eh. Dahil ba ginagawa ng lahat, naging tama na? Yung one way, kahit Pangulo ang dumaan, mali po ba dumaan sa one way? Kahit ikaw sikat na artista, kahit sino ka pa, nagpark ka sa no parking. Marami kayong nagpark. 5 kayong nagpark doon sa no parking. Naging tama po ba yung no parking? Anong ibig sabihin? Hindi dahil marami ang gumawa ng mali at inaaprubahan ng mga sikat na artista at sino man yung mali. Yung mali ho ba, naging tama? Sa ibang bansa, ang abortion po legal. Legal yun sa kanila, pero hindi sa harap ng Diyos. Kasalanan yun. Sa ibang bansa, legal ang same-sex marriage. Pero sa Bible, hindi eh. Kasalanan yun eh. Hindi ngayon at ginagawa ng marami ay tama na. Tandaan niyo po yun. Pampito at panghuli na po tapos na po ako. And I close today, you don't need God. Naku, ito ang pinakamatinding kasinungalingan. Di mo kailangan ng Diyos. Eh sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Doon sa parable ni Jesus, Luke 12, akala nung mayaman, okay lang siya eh. Sabi ng Lord, hangal, ngayong gabi, kukuhanin ko yung kaluluwa mo. Ano mangyayari sa iyo? Sa kagustuhan nating umunlad, wala namang masama. Mapaayos ang buhay, wala namang masama eh. Yung paraan natin ng masama eh. At the end of the day, pinaka-worst na nangyari, nakalimutan mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, hangal. Sa English, you fool. Bakit siya hangal? Kasi nakalimutan niya ang kamatayan eh. Nakalimutan niya ang paghahanda. Nakalimutan niya ang kaluluwa niya. Nakalimutan niya na, what profit a man if he gains the whole world and lost his own soul to hell? Magtapos po tayo, how to avoid deception. Truth is your best defense against lies. Wala pong ibang panlaban sa kasinungalingan higit sa salita ng Diyos. Basahin natin yung John 17:17. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them with your truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya po importante po na you know God's word deeply. That is number 1. Alamin mo, sabi ni David, Psalm 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi niya sa verse 11 earlier, sabi niya, thy word I will hid in my heart that I may not sin against thee. Ang greatest weapon natin ay ang salita ng Diyos. Pakipalakpakan niya po natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, how to avoid Satan's deception. Stay close to the voice of the shepherd. Dapat narinig natin ang tinig ng Panginoon. And we call it intimacy. Sabi ng Panginoon, my sheep, hear my, puro my, follow me. Personal, ibig sabihin, para maiwasan natin ang deception, yung ating personal na relasyon sa Diyos. Kung kayo po, may magsinungaling sa tatay nyo at bubulong sa iyo, yung tatay mo ganito, you don't easily believe them, right? Tatay mo yun eh.
Sasabihin mo, mas kilala ko yung tatay ko. Kaysa sa'yo, anong kasinungalingan yung sinasabi mo? Sana po yung preaching na ito, kahit papaano, may pagtutuwid po tayong masundan. Nako, palakpakan natin po ang Panginoon. Pangatlo, be filled with the Holy Spirit. I am about to end. Sabi ng John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ang Holy Spirit, may tinatawag po sa Bible na Spirit of truth and Spirit of error. Yun po yung advantage natin. May discerning spirit tayo sapagkat nasa atin ang Holy Spirit. Makakalaya tayo sa deception dahil sa Holy Spirit. Isaiah 10:27, it is the anointing that destroys the yoke. Dalangin ko po na kung may pagsisinungaling o pandaraya ang kaaway ay makalagan po kayo ngayong umaga. Ang Holy Spirit po ang siyang magpapalaya sa inyo. Yung nararamdaman mo ba, does it feel right? Tanungin mo ang Holy Spirit, Panginoon, check mo, align ba itong pakiramdam ko sa salita mo? Ito pang desisyon ko, Holy Spirit. Sana kagaya tayo ng mga Berean sa Acts 17:11, tinitest muna sa salita ng Diyos. Tinitingnan muna natin. Pang-apat po, walk in biblical community po. Mahalaga po yun. Alam niyo bakit natukso si Eva? Nag-iisa po siya. Ang pinakamadinting temptation pag nag-iisa kayo, ang piling nyo walang nakakakita. The temptation is very strong. Dumating ang kaaway, nag-iisa si Eva. Ang isolation ay mapanganib. Mahalaga po yung ganitong community. Pagsabi pa community, dito po sa ating church, dito tayo maiko-correct pag nagkamali tayo. Hindi. Yung iba, ayaw kasing i-correct Ayaw magpa-correct. Maghanap na lang. The more na inilalayo natin ang ating sarili, the more na susceptible tayo sa deception. Magtanong tayo sa pastor natin. Magtanong tayo sa ating mga leaders. Pang-5, pang-6, at pang-7 po. Test everything. Test the spirits whether they are from God. Test natin. Kasi nakita natin sa Facebook, sinabi ni ganito, naniwala ka agad. I-test natin, number 1. Test natin yung fruit. Sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi? Tingnan yung fruit ng isang nagsisinungaling. Lahat ng kasinungalingan. Check natin yung fruit. Wala nga ginawa kundi magsinungaling Mas paniniwalaan mo yun? Scripture test, pastor. Papasa ba sa salita ng Diyos yung mga sinasabi nila? Sila ba consistent? Tingin po kay pastor, how about the Jesus test? Kanino higit na nakikita si Jesus? Yung ganyan po ako, sabi ko, nakita ba yung karakter ni Jesus sa nagte-testify, sa nagpaparatang? Those are simple things. Pang-6, guard your mind. Pagkasabi sa katabi mo, guard your mind. Bantayan mo yung isip mo. Nakita naman natin bago kinain ni Eva, ang kanyang isip muna ang na-deceive. Bago nangalo niya si David, napuno ng lust ang kanyang isip at puso nung makita niya. In-entertain niya yung desire. Pagkasabi po, desire. Wala namang masama sa desire kung ang desire mo sa asawa mo. Pero pag ang desire mo sa asawa ng iba at sa iba, something is wrong. Pag i-desire mo yung isasatisfy mo outside God's will, then something is wrong. Bago binitray ni Judas si Jesus, makita natin yung verse para supported. John 13 verse 2. Bago niya ipinagkanulo si Jesus, si Satan naglagay na ng kaisipan. Ang tawag po dyan, power of suggestion. The evening meal was in progress. The devil had already prompted Judas. Nailagay na ni Satan dati. Tingin po kayo kay pastor. Pag nanonood po tayo ng anything, nag-i-receive lang tayo. Buti kung nire-resist mo, yung pinanood mo, mali. In Jesus' name. Naringgan mo, mali. Hindi pwedeng puro kalasuan ang nilagay natin sa isip at puso natin tapos ang lalabas sa bibig natin mabuti. Hindi po pwede yun. Kaya we need to guard our mind. Anong mga pinanood natin buong linggo? Anong iniisip natin? Anong musika ang pinakinggan natin sa buong linggo? Yung isang pumatay ng 17 nurse sa Amerika. Nagsimula lang yun doon sa babasahin Nakita niya yung Bold Magazine. Binabasa niya araw-araw. Pinapanood niya. Niligawan niya yung nurse. Binasted siya, sinundan niya, nirape niya hanggang sa napatay niya. Naitago niya. Pagkalipas ng ilang panahon, isa na namang babae ang nirape at pinatay niya. Ang dami niyang pinatay bago siya nahuli.
At nung tinatanong siya ng Christian psychiatrist, sabi niya, bakit mo ginawa? Ang sabi niya lang, powerful yung magazine eh. Yung magazine ang tinuturo niya. Isang KKB ang nag-confess sa akin, nanginginig. Sabi niya, Pastor, hayaan niyo nga, ito'y aking i-confess na nakaluhod. Sabi niya, nung una, pinuntahan ko yung website. Bold eh. Nanginginig ako, nag-repent ako. Pero pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako. Hanggang sa ilang araw, pinanood ko hanggang sa nawala na yung conviction, Pastor. Pastor, pag-pray niyo ako, ang feeling ko, nasa ilalim na ako ng lust. Ito pong cellphone lang natin eh. Pag pinataas ko yung cellphone niyo, kaano kayo nakatiyak, malinis ang cellphone niyo. Ganyan ka-powerful po. Kaya po kung may isang bagay na babantayan tayo yung isip natin. Pakilagay nga po yung kanang kamay sa tapat ng ulo. Father God, we pray na maprotektahan ang isip namin. Anumang lust, anumang deception, anumang gawa ng kaaway, we pray to be lifted today. We pray to be lifted today. Anumang naitanim sa kaisipan namin, in Jesus' name to be lifted. Tingin po kayo, tapos na po ako, no? Number 7, last but not the least, you practice humility and repentance. Nadidisib tayo kasi akala natin sapat na yung alam natin. I need to rely to the Holy Spirit. I need to ask the Holy Spirit to refresh my mind and my heart. Tao po tayo eh. I pray today, kung may mga deception na nasa tahanan nyo, sa puso nyo, makalaya po tayo. Ang proteksyon natin, salamat. 3 po yan eh. Sabihin natin, Word of God. Pakisabi po, Holy Spirit in our community. Pinrovide lahat ng Diyos yan para tayo protektahan. Nawa, sa umagang ito, itong maiksing katuruan ito, ay gumising, gumiyagis ng ating mga puso para muli tayong bumalik sa presensya ng Panginoon. Sabihin po natin sa pangalan ng Panginoong Yesus, pinalalaya ko ang aking kaisipan sa anumang panlilinlang. Pinalalaya ko ang aking sarili sa anumang deception ng kaaway. At hinahayaan ko ang banal na Espiritu na ako'y puspusin, punuin ng kaalaman, punuin ng karunungan, punuin ng abilidad na labanan ng kasinungalingan ng kaaway. Banal na Espiritu, puspusin mo kami ng inyong katotohanan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Surely you are in this place as we gather to seek your face. Surely, Lord, surely you inhabit our praises. Our hearts are changed. Pakitaas po ang kamay. Everywhere, malakas. Holy Spirit, ubang mo. Maghawak kamay po yung mag-asawa. Kung nandito kayo, maghawak kamay ang pamilya. Magpipray po ako. Holy Spirit, among us today. Revive, revive and restore us. Represent, anoint. Gumagalaw po ang banal na Espiritu ngayong umaga. Isang beses na lang po. Holy Spirit, everywhere, sing with me. Holy Spirit, among us we pray. Holy Spirit, Holy Spirit, move among us today. Revive, restore us, represent, anoint us, Lord. Just the congregation, Holy Spirit, ask Him. Let the anointing touch the four walls. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Pakitaas po natin ang ating kamay. Higher. Hayaan nating puspusin tayo ng banal na Espiritu ngayong umaga. Restore your church. Refresh ang mga nanghina, ang mga nalupaypay. May you anoint them today. Pagpalain mo po ang bawat pamilya who came today, who celebrated with us today. Salamat po sa kalayaan. Salamat po sa kapahayagan ng iyong banal na Espiritu. Dinadalangin ko pong pagpalain mong tubig at tinapay ng bawat isa. Pinagpapala ko po ang bawat nakinig ng iyong salita. Salamat sa yaman ng iyong salita. This I ask and pray in Jesus' name and we say, Amen. Magandang umaga po. I love you all. God bless. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.